babae ay 100 taon nang patay. Pero ang ginawa nito ay talaga namang nakakatakot. Nang si Rosalia Lombardo ay na-diagnose ng pneumonia noong kasagsagan ng Spanish flu epidemic taong 1920, ay talaga namang natakot ang kanyang magulang. Ang sakit ngayon ay mabilis na nagkalat sa bansa at ang pamilya Lombardos ay ginawa naman ng lahat ng posibleng paraan para mailigtas ang kanilang anak. Pero ang lahat ng pagsisikap na yon ay hindi naging sapat. Wala pang 2 taon si Rosalia noong na makaranas ito ng malalim na pag-ubo na makalipas lang ang 1 oras, ang malarosas nitong pisngi ay bigla na lang nag-init ng sobra. Hindi na rin kumikilos pa ang bata noon at talagang malala na ang kaniyang karamdaman. Dito na tumawag ng doktorang magulang ni Rosalia na nang dumating ay huli na ang lahat. Si Rosalia ay pumanaw na sa sakit na pneumonia na talaga namang dinamdam ng kaniyang mga magulang, lalo na ng kanyang ama na ilang araw ding naging tulala at hindi makakilos. Buong araw at gabi ay nagagawa na lamang niyang umiyak. Tinatanong ang sarili kung paanong nagawa ng Diyos na bawiin ang buhay ng kanilang munting anghel. Nadidismaya ang ama ni Rosalia na hindi nito nagawa ang kanyang pangako at tungkulin. Hindi niya napanatili ang kaligtasan ng kanyang anak, na labis ngayong dumudurog sa kaniyang puso. Halos 4 na taon din nilang mag-asawa na ipinalangin sa Diyos ang magkaanak at siya namang ipinagkaloob sa kanila. Hindi ito simpleng hamon para sa kanila, dahil yon ang panahon kung kailan ang bawat pamilya ay nagpaparamihan pa sa dami ng mga anak. Samantalang ang sa kanilang nag-iisa lamang pero hindi pa nila nagawang mailigtas. Si Mr. Lombardo ay dedikado sa kaniyang sikta at relihiyon, sa puntong nagdaraan ito palagi sa kanilang simbahan bago pa magpunta sa kaniyang trabaho. Dito niya nagawang makiusap. Mabiyayaan sana sila ng 1 anak na kanilang pinapangarap. Kaya naman nang mabuntis si Mrs. Lombardo ay inakala nila na himala na ang lahat. Nang bigla ding mabawi ito sa kanila, makalipas lamang ang mahigit 2 taon dahil sa isang epidemya. Isang epidemya na hindi napaglabanan ni Mr. Lombardo para maprotektahan ang kaniyang anak. Masakit man para sa kanilang mga magulang na mailibing ang kanilang anak, ay kinakailangan pa rin nila itong harapin. Waring hindi kaya ng mag-asawa na mabuhay nang hindi man lang nila nakikita ang kanilang anak. Masakit man ay nais pa rin nila itong makasama palagi. Nais ng mag-asawa na panatilihing buhay ang kanilang anak sa kahit na anong posibleng paraan. Kahit pa sa pamamagitan ng kung ano-anong mahika o ano paman. Sadyang hindi lang matanggap ng magulang ni Rosalia ang realidad. Naisipan ni Mr. Lombardo na ang kaniyang dapat na gawin ay magbibigay respeto pa rin sa kanilang anak. Dito na siya gumawa ng isang kakaibang bagay na naging dahilan para masabihan siyang baliw ng karamihan. Mas ninais niya bilang ama na maimbalsamo at ma-preserve ang kanilang anak, imbis na malibing. Si Mr. Lombardo ay lumapit sa lalaki ng siyensya at akademya. Isang taong may kahusayan sa larangan ng pag-preserve ng mga katawan. Ito ay ang tanyag na si Alfredo Salafia. Noong una ay hindi naging pabor si Alfredo sa ideya. Ito ay dahil namatay ang bata bunga ng isang nakakahawang karamdaman na maaaring ikapahamak niya o ng mga taong mananatili sa tabi ng bata. Dagdag pa na maliit pa ang katawan ng bata para sa ganoong paraan. Gayunpaman, matapos madinig ang istorya ng ama ng bata ay wala na ring nagawa ang profesional na si Alfredo kundi ang maobliga. Kinakailangan niyang mahusay na maipreserve ang kagandahan ni Rosalia para sa kasiyahan ng kanyang mga magulang. Nararamdaman din kasi ni Alfredo ang bigat na nararamdaman ni Mr. Lombardo. Kinailangan ni Alfredo na magtrabaho agad-agad. Iniisip na ito ang magiging isa sa pinaka-importanteng trabaho sa kaniyang career. Lingid sa kaniyang kaalaman na tama pala ang kaniyang inaakala. Nataong nag-i-eksperimento siya ngayon ng isang formula sa kaniyang hypothesis na pwedeng magpreserba ng patay ng mas maganda at mas maayos.
hindi lang talaga niya napagtanto kaagad kung gaanong magiging matagumpay ang kanyang ginawa. Gumawa siya ng paraan na magpasa hanggang ngayon ay tinitignan pa rin ng mga tao na pambihira at nakakahanga. Isang paraan na dati hindi pa nagagawa gamit ang pinaghalong formalin, zinc, salts, alcohol, salicylic acid at glycerin. Trinabaho niya ang bawat components ng maingat at marahan sa paraan na walang magiging problema ayon sa kanyang naiisip. Ito ay purong siyensya higit sa ano paman. Wala na rin namang pakialam si Mr. Lombardo kung paano pa yon ginagawa. Ang tanging nais niya lamang ay ang mapanatili sa angkin nitong kagandahan ang kaniyang anak at hindi maging naaagnas na bangkay lamang sa ilalim ng lupa. Mahigit 2 taon ding nabuhay sa paghihirap ang bata dala ng sakit. Pero dahil sa mahusay na paraan ni Alfredo ay nagawa niyang maipreserve ng perpekto ang katawan ng batang si Rosalia. Si Mr. Lombardo ay masaya naman sa naging magandang resulta ng lahat. Buhay na buhay tignan ng bata. Taglay pa rin ang malarosas nitong pisngi na lalo pang nagpaganda sa kanya. May isang bagay lamang na nangyari. Nang subukin ng mga otoridad na kunin si Rosalia sa kanilang tahanan, ay naisip ni Mr. Lombardo na kinakailangan nilang mailayo ang kanilang anak patungo sa morgue para ihanda sa paglilibing. Nang makauwi naman si Mrs. Lombardo at nabungaran ang kanyang anak na parang buhay, ay inakala niyang may kakaiba nang nangyari. Sumigaw siya ng may takot sa tabi ng kanyang anak na nanatiling parang nakahimlay. Naging gulo ang isip niya ng isang sandali at medyo natagalan din bago nagawang maipaliwanag sa kanya ni Mr. Lombardo ang lahat. Kung ano ang kanyang ipinagawa sa kanilang anak at para mas maipaintindi pa itong mabuti. Gumawa siya ng bakanteng pwesto sa kanilang kwarto kung saan po pwede nilang masilayan ang kanilang anak sa bawat araw at pagkakataon. Ito ang siyang hinahangad ni Mr. Lombardo na kanyang nakamit. Ang hindi lamang niyang inaasahan ay mananatili na palang ganun ang kanyang anak sa loob ng isang mahigit 100 taon. Ang lahat ay nagkaroon ng kanya-kanyang opinyon sa ginawa ng mag-asawa dahil ang bagay ngayon ay hindi normal na naiisip ng isang magulang. Nakatagalan dahil sa husay ng pagkakareserba ay nagawang ihabili ng naiwang kamag-anak ng mag-asawa ang katawan ni Rosalia sa isang museum para i-display at mas lalo pang mapag-aralan. Isang preservation na halos perpekto na kahit ang mga eksperto ngayon ay sadyang natitigilan. Sa iilan ay ngayon lamang sila nakakita ng isang paraan na napakahusay na kahit sa ngayon ay mahirap ng magaya. Si Rosalia ay nakadisplay ngayon sa isang museum kung saan nakaisang glass casket ito na akma lamang sa kanyang laki. Nawari mong natutulog lamang na manika. Makinis ang kutis, maganda, kulot na buhok at tila papamulat ng mga mata. Nasa pagkakamulat ay maaaninag mo pa ang maladata sa asul na kulay ng mata na ito. Iyon ay isang itsura na hindi mo papaniwala ang 100 taon ng patay. Yan ang sigurado. Ang glass case na kinalalagyan ni Rosalia ay napupuno ng nitrogen sa ngayon para makatulong sa pananatili ng kondisyon nito. Pero talagang isang malaking manika si Rosalia kapag tinignan. Sa kabila ng kamatayan ay nakagawa pa rin si Rosalia ng isang bagay na talaga namang nagbigay kaisipan sa mga eksperto. Maraming tao ang nagsasabi at nakakakita na binubuksan sara o mano ni Rosalia ang kanyang mga mata. May iba pa nga na nagawang kuna ng video ang bagay na ito. Iba'y nag-aalinlangan pang maniwala habang ang iba naman ay aktwal itong nakita ng kanilang mga mata. Dahil sa itsura ni Rosalia na mukhang nabubuhay pa ay marami ang napapanganga at napapahanga. Sino nga naman ang hindi matutulala sa takot kapag nakita mo ang isang preserved na patay na bigla na lamang mumulat?
Kaya naman, alam ng lahat ang dedikasyon na inilaan ni Mr. Lombardo sa kanyang anak at pagmamahal para mapanatili ito at hindi mahiwalay sa kanilang tabi. Na hindi man niya ito nagawang mailigtas sa kamatayan at napanatili niya naman na maayos ito at maganda. May iilang nagsasabi na ang espiritu ng bata ay lumalagi lamang sa paligid ng kanyang katawan, kaya't nagagawa nitong dumilat. Nang dahil sa matinding pangungulila ay nagagawa ng kahit sino man na gumawa ng kakaibang bagay na nakita na nating nangyari ng ilang beses sa kasaysayan sa bawat sandali at pagkakataon. Sa kaso nga lamang ni Rosalia, ang mga tao ay nagagawang makita ang buhay na patunay kung gaano itong kamahal ng kanyang mga magulang, sa puntong hanggang sa kamatayan ay ayaw nilang malayo dito. Isang istorya na talaga namang pambihira. Kayo ba? Ano ba ang masasabi nyo sa kwentong ito? Naniniwala din ba kayo sa pagdilat umano na ginagawa ni Rosalia? Ikomento nyo lamang po ang inyong saloobin. Maraming salamat po.